Okay, magandang araw. Initial review tayo. Meron naman tayong bago, yung Workforce C5890. Workforce C5890, pagka tinignan nyo siya sa physical na ano niya, no, mapapansin nyo, parang halos kapares siya nung dating version, Workforce C5790. So, talakayin natin kung ano yung mga difference, kung ano yung unang napansin natin. Okay, simulan natin. Ha? SNL Digital Moment. Okay, so hinati-hati ko yung mga pwede nating patalakayin sa kabilang dalawa. Unang section natin, tinignan natin yung features ng dalawa. So, kinumpara ko rin yung features ng dalawa. Ayon dun to sa, ayon dun to sa nakasulat nilang specs. Para silang inkjet. Tapos, yung print speed ng block, up to 24 ppm. Itong Workforce 5890. Itong dati, yung lumang version, yung 5790 naman, up to 24 ppm din. Print speed ng colored, doon po nagkaroon ng pagbabago. Konting-konting pagbabago. Actually, hindi pala konti, halos malaki rin malaki rin ang pagbabago pala. Halos nasa 4%, no? Tama. Up to 20%, up to 20 ppm, itong Workforce 5790. Pero dito sa 5890, itong bago, up to 24 ppm na rin. So, kasing bilis na rin siya ng black. Pero yung ink nitong dalawa, parehas pa rin silang Dura-Bright Ultra. Ayan, Dura-Bright Ultra parehas. Tapos yung connectivity niya, Wi-Fi, Internet, USB, ganun parehas naman. Tapos yung display, 4.3 touchscreen. Yung paper capacity, etong 5790 is 330. Ito namang 5890 is 500. Okay, so kung papansinin natin, no, parehas silang fast printing, pareha silang wireless, pareha silang matipid sa tinta. Tapos yung may ilan lang silang difference, no? May ilan lang silang differences. Pero kung tutuusin, halos parehas din naman sila. Tapos yung duty cycle, medyo doon sila nagkaroon ng pinagkaiba. Itong 5790 dati up to 30,000 to per month yung kanyang yung ideal. Pero itong ngayon yung 5890 mas mataas na yung duty cycle niya. Up to 45,000 pages na siya. So, yun yung isang malaking pinagkaiba niya sa ngayon. Tapos yung kung pang heavy duty, no, pang bugbugan. Sunod natin dyan, siyempre yung ink cost, yung consumer. Pagdating sa ink cost naman yan, halos hindi mo yan totoo makikita. No? At saka isa pa, tayo naman, gumagamit tayo ng third-party pigment. Wag nyo nang isipin yan yung costing ng ink. Hindi naman tayo gagamit ng original ink. So, skip na rin natin yan. Okay. So, yung paper handling tayo. Sa paper handling, itong 5790 yung dati, no? Up to 250 yung sheet niya sa input tray, tapos yung plus 10 sa sheet ng rear, tapos yung no optional tray. Pero etong 5890, 250 sheet input tray, tapos plus 80 sheet yung rear tray, tapos plus optional na 500 sheet tray. Pero ang alam ko, etong 5790, alam ko meron din to eh. Ewan ko lang kung bakit sa record ng is wala. Pero ang alam ko, meron din yan. Kaya kapag tinignan nyo, pag malaking volume yung araw-araw na piniprint nyo, mas advisable po kapag tinignan natin yung Workforce 5890. Kasi yung duty cycle nga po, mas malaki po siya. Okay, so ano naman yung isa sa mga mahalagang kailangan nating malaman? Siyempre yung price. Okay. Pagdating po sa pricing po, itong Workforce 5790 na mas mura talaga to. Bakit? Dati naman talagang sobrang mura nito. Way back nung unang-una ko tong ibinlog, ang alam ko nasa 13K lang to dati. Tapos hanggang sa nagulat na lang ako, lumobo ng 20 hanggang sa
Itong bago ma-phase out siya, bago siya halos mahirap nang kumuha, napakamahal na rin. Nakakita ka na rin, 27. Kapag ka naka-chipless na, gagastos ka rin mga nasa 30K. Ganun na po yung value niya. Pero actually, nag-start to sa 13K. Sumikat lang eh. Kaya nung medyo, alam mo naman, pag sumisikat, unti-unti na nagmamahal ng nagmamahal. So, okay, balikan naman natin puntahan natin itong ngayon. Dahil nga nawala na, 58.90 na po yung talaga mabibili nyo ngayon. Ang range po ng 58.90, ayon sa is 25 to 30. Pero mayroong ding mas matataas pa ng konti. Actually, yung iba, inaabot yan hanggang 35K yung ngayon 58.90. Kasi merong mga nagbebenta ngayon na minomodify na rin nila. Katulad yung isang sa kakilala natin, minomodify niya na ultimong yung sa waist E. So kung papansinin niyo yung workforce natin, meron na rin po siyang tangke sa likod. Meron na po siyang, doon na dediretso yung waistband niya. Kasi common po yan na nagiging sira. Nag-overflow po yung ink. Yung mga waste na ink niya napupunta dun sa ink mismo, yun ang sumisira sa printer. So ngayon, may mga nabibilan na nakamodify na. Kaya medyo mas mahal ng konti. So mas okay naman po, mas safe naman po kayo dyan. Okay, so kung titignan natin, no, yung Workforce 5790, mas mura pa rin. Okay. Ang problema, may mabibili ka pa ba? Yun ang doon. So, no choice din po tayo. Talagang tatalon tayo sa Workforce 5890. Mas mahal man siya ng konti, pero dahil nga mas malaki yung capacity niya sa duty cycle, mas sulit ka rin naman. So, yun yung magiging po. Tapos, wala ka naman talaga ng choice na, kundi Workforce 5890 na. So, anong babagay sa'yo? Talagang Workforce 5890 na po. Wala na po kayong magagawa doon, no? So, wala nang usapin doon pagdating sa ganon. Okay, so ito. Testingin natin din para makita natin yung bilis niya. So, yan yung bilis ng pag-print. Yan, photo paper yan. Yung nasa kanan, ito yung quality niya. Photo paper yan, nakamat pa. Yung quality, maganda. Maganda yung quality ng buga ng kulay, napakaganda. Para sa akin, ha? So, compare dun sa dati, parang katulad din siya. Bilis lang, medyo pansin ko, medyo may pagbabago. Medyo bumili siya ng konti. Ayun. A4 po siya. Buong A4 halos na printa ng ganun. So, yun lang po muna. Tapos susunod pag-usapan natin kung ano pa yung magiging. At bantayan din natin kung ano yung magiging problema. Kasi sa akin po, kung tutusin ngayon, week pa lang ata na sa akin itong Workforce 58 natin. Kaya hindi pa rin natin alam kung ano yung totoo talaga. Talaga ba siyang mabilis. Pero nakita ko, yung print speed niya, talaga pong mas bumilis niya. Lalo itong color. Pero, syempre, iba yung nagagamit mo na ng gusto. Makikita mo na kung lalabas yung mga sakit ng So, yun lang po. Kung hindi ka pa naka-subscribe, in-invite ko kayo na mag-subscribe na po kayo para i-follow nyo na rin po para at least updated kayo kung may mga bago tayong mapag-uusapan. So, ganun lang po. Tignan natin yung Tapos, i-detail na lang po natin, palalimin natin yung pag-aaral sa Workforce 5890 pagka medyo nagamit ko na rin po ng todo. Yun lang po. Maraming salamat po.